Kung kaya't nais kong sabihin sa inyo na ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Monte Carlo ay mapupunta sa kanya lahat, lalo ng iniwang kumpanya ng kanyang mga magulang. Ilang taon din siyang nawala sa amin, kung kaya't nais kong ibigay ang lahat-lahat ng meron ako at ang pamilyang Monte Carlo. Lahat ng mga reporters ang nagsibulong-bulungan, lalo ng mga audience na nasa likuran nila. Excuse me, Mr. Monte Carlo, ano pong ari-arian yun? Lahat-lahat po ba kasama ng mga negosyong pinamamahalaan ni Don Fausto? Tanong ng isang reporter. Huminga ng malalim si Alexander at kalmadong sumagot. Ang plano ko naman talaga ay ibigay ang family business naming real estate kung papayag siya about sa jewelry business ng mga magulang niya. Don Fausto is totally aware about this. Na kapag nahanap na ang pinsan ko, ay talagang ipapamahala namin ang jewelry business sa kanya. Naniniwala naman ako sa kakayahan ng pinsan ko. Napakatalento at napakatalino niya, kung kaya't alam kong agad na uusbong ang negosyong iniwan ng kanyang mga magulang sa kanya. Meron na ba siyang sinabi about dito sa negosyo? Tanong ng isa pa. Wala pa naman, pero kung gusto niya ay talagang ibibigay ko sa kanya. Kung ayaw naman ay ibibigay ko pa rin. Nagtawanan ng lahat ng mga madla dahil sa sinabi ni Alexander. Hindi nila akalain ng isang lalaking napakaseryoso sa buhay ay may kakayahan palang magpatawa rin. Malaki ang pagbabago sa negosyo ng mga Monte Carlo, lalo na't nahanap na ni Alexander ang pinsan nito. Alam yon ng mga tao. Alam kong palaisipan sa inyo kung sino nga bang pinsan ko, ang nawawalang anak ng kaisa-isang anak na lalaki ng mga Monte Carlo. Ngunit huwag kayong mag-alala, mag-hold ako ng grand party bukas. Doon ay makikilala nyo na kung sinong pinsan ko. Ipapakilala ko siya sa lahat ng tao sa buong mundo. Lahat ay imbitahan ko sa grand party na gaganapin bukas. Lahat ng media outlet, business partners, or even artist ay imbitado sa party na to. Nang marinig ang sinabi ni Alexander ay talagang natuwa ang mga reporters dahil doon. Tsak na exciting ang gaganaping party at sobrang excited na rin ang mga ito kung sino nga bang pinsan ni Alexander. Rinig na rinig ang mga tunog ng kamera habang paulit-ulit na kinukunan ng larawan si Alexander. Ang mga larawang iyon ay binabalandra sa front page ng kanilang mga media outlet na tsak papatok sa lahat ng mga to. Ang iba naman ay naka-live kung kaya't lahat ng social media pati na telebisyon ay nakakapanood din ng real time. Sa kabilang banda, sa isang malaking villa, may isang matandang lalaki na nakaupo sa malaking upuan nito sa sala habang nanonood sa malaki nitong telebisyon. Ang salay madilim kung kaya't nagmumula lamang sa TV ang ilaw sa paligid. Kitang-kitang madilim at seryosong ekspresyon nito habang mahigpit na nakahawak sa silya. Nasa harapan ng isang teapot at teacup na kanina'y iniinom ng matanda. Sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki habang nakatutok ang paningin kay Alexander na naroon sa TV. Hindi na nagulat pang lalaki kung kaya't mas lalong umisip pa to. Nahanap na nga talaga nito ang pinsan. Magaling, magaling. Bulong nito sa sarili. Ang babaeng yun, ginamit ko para magkawatak-watak ang magulang nito at nagtagumpay naman ako. Dahil maaga silang namatay. Ngayon ay isusunod kita, Alexander. Huwag kang mag-alala. Magsaya ka lang dahil ito na ang natitirang masasayang alaala mo. Dahil malapit ka nang mawala sa mundong ito. Sa mansyon ni Zinaya at Kit Joaquin, magkatabi ang mag-asawa habang nanonood ng telebisyon patungkol sa press conference ni Alexander. Nang matapos yun ay kaagad na tumingin si Zinaya sa kanyang asawa. Seryoso lamang ang lalaki nakatingin sa TV habang pinapanood ang balita. Nang mapansin ng lalaki na nakatingin ang asawa nito, ay agad itong napalingon din. Habi, napag-usapan kasi namin ni Kuya na magpa-hold ng party kasama ka. Nais niya kasi akong ipagmalaki at ipakilala sa lahat ng tao bilang kadugo at kapamilya niya. Gusto ko nandun ka kapag ipinakilala niya na ako. Pwede ba yon? Sabi ni Sinaya habang napakagat ng labi. Nakaramdam kasi ng kaba si Sinaya na baka hindi pumayag ang asawa niya at magalit dahil hindi niya kaagad ito pinaabisuhan. Hindi niya rin naman kasi inaasahan na pagkatapos ng lunch nila ng kuya niya ay kaagad tong tatawag ng press con.
Akala niya'y bukas o sa susunod na araw pa. Hinawakan ni Sinaya ang kamay ng asawa at pinisilyon. Aside doon, nagtataka ka dahil ipinapakilala na kaagad ako ni Kuya sa buong mundo. Ang rason kasi niyan ay para lumabas ang taong nagnakaw at may salarin sa pagkawala ko. Noong sanggol pa lamang ako. Alam ko na kapag nalaman itong nahanap na ako ni Kuya, ay malamang hindi to papayag na hayaan lamang na bumalik ako sa buhay niya. Paliwanag ni Sinaya. Ayaw niya maglihim pa sa asawa kung kaya't sinabi niya ang katotohanan dito. Para aware naman ng asawa sa mga nangyayari sa paligid nito. Napakunot ang noon ni Joaquin nang marinig ang sinabi ng asawa. Unti-unting nabalot ng pag-alala ang mukha ng lalaki sa kanagsalita. Wife, hindi mo ba alam na napaka-risky ng plano nyo? Alam nating malaking tao ang kalaban ng pamilya nyo. Knowing na sanggol ka lamang ay nagawa pa nitong nakawin ka sa mga magulang mo. Hindi basta-bastang tao ito. Umiling si Sinaya at nagsalita. Alam ko naman yun, hubby. Pero syempre nariyan ka naman para protektahan ako. Alam kong walang-wala sila sa kakayahan mo. Knowing you, you are the most powerful businessman in Asia. Hindi mo naman kami ni baby hahayaan na malagay sa panganib, hindi ba? Malambing ang tono ng boses ni Zenaya. Pinulupot pa ng babae ang braso niya sa braso nito, saka napasandal sa balikat ng lalaki. Napatango si Joaquin sa pinagsalikop ang kamay nila. Tama ka, narito lamang ako sa tabi mo para protektahan kayo ni baby natin. Kahit pakapalit ng buhay ko, ay ang kaligtasan nyo. Wala akong pakialam. Hinding-hindi ako papayag na masaktan kayo ng ibang tao. Magkamatayan pa. Na-touch sa Zenaya sa sinabi ni Joaquin, ngunit na-realize din kaagad nito ang sinabi ng lalaki. Kumunot ang noon niya sabay-sabing, hindi ka pwedeng mamatay. Bakit ka naman mamamatay? Bakit hindi mo na lang sabihin na you have to make sure na safe kami ni baby? Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Joaquin. Kung kaya't hindi ka pwedeng mamatay. Naintindihan mo? Seryosong mukha ni Sinaya habang hinawakan ng magkabilang pisngi ng asawa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Joaquin sa kanapatango-tango. Opo, boss. Masusunod po. Gagawin ko lahat upang maprotektahan kayo at hindi ko hayaan na mawala ako sa piling nyo. Sasamahan pa kita sa pag-aalaga ng baby natin hanggang sa lumaki ito at magkapamilya. Sasamahan pa kita hanggang sa tayo ay tumanda. Sumilay ang ngiti sa labi ni Sinaya. Nakaramdam ng kilig ang babae kung kaya't namumula ng pisngi niya. Mabilis niyang hinalikan sa labi ang asawa at umupo ng tuwid. Good, mabutit nagkakaintindihan tayo. Nakaisip na naman ng idea sa Sinaya at mga halikan sana niya si Joaquin nang bigla siyang lumipat sa gilid ng sofa na kinauupuan nila. Kailangan na muna nilang ilang hakbang upang makapunta doon sa kinaroonan niya. Napakunot ang noon ni Joaquin nang makitang lumipat sa pagkakaupo ang asawa. Bakit? Tanong nito sa asawa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Sinaya. Halika muna, tumayo ka't pumunta sa akin. Nang marinig ang sinabi ng asawa na estatwa si Joaquin, biglang nagpanik ang lalaki saka hindi makatingin kay Sinaya. Napayuko si Joaquin at tinignan ang baldado niyang mga paa. Tinikom ang lalaki ng marin ng kanyang labi saka napatingin sa asawa. Hindi ako makalakad, wife. Hindi ko kaya. Bulong niya't sapat na marinig to ng asawa. Akala mo ba hindi ko alam na nakakatayo ka na pala sa bawat session yun ni Dr. Grayson? Nakita kong ilang beses ka nang nakatayo sa CCTV camera. Kung kaya't kayang-kaya mo, hubby. You can do it. Subukan lang natin ngayon. Akong bahala sa'yo. Pag-e-encourage ni Sinaya sa asawa. Humigpit ang hawak ni Joaquin sa hita niya, saka napakagat sa labi. Pinag-iisipan kung makakatayo ba siya ulit o hindi. Ayaw niya rin kasing madisappoint ang asawa niya sa kanya. Sa katunayan, kaya lang naman siya nakakatayo noon ay dahil sa sobrang pag-alala sa asawa niya. Hindi niya yon ginusto. Basta-basta na lamang itong nangyari, hindi siya aware noon. Kung gagawin niya ito ngayon, baka mabigulang ang asawa niya. Wala siyang lakas at hindi niya talaga kaya. Hindi sa nahihiya siya sa asawa, ayaw lang niyang makita ito na malungkot kapag hindi niya nagawa ang gusto nito. Hubby, sige na. Naniniwala kung kaya mo, please. Sabi ni Sinaya na mapansing nagdadalang isip ang asawa. Nang marinig yon ay dahan-dahang inangat ni Joaquin ang ulo saka napatingin kay Zenaya. Iiling-ina sana si Joaquin nang makitang nakatingin sa kanya si Sinayang nakakaakit.
Tinaas nitong daliri sa kaiginalaw na para bang pinapupunta siya. Halika na, Habi, please. Mas sumigpit pang hawak ni Joaquin sa kanyang hita sa huminga ng malalim. Ayaw niya talagang tumayo. Hindi niya kaya. Nang makitang walang balak si Joaquin na tumayo ay kumunot ang noo ni Sinaya. Nagpakita ito ng naiinis na ekspresyon sa kasinamaan ng tingin ng asawa. Para itong batang hindi nakuha ang gusto. Habi, magagalit ako sa'yo kapag hindi mo ginawa ang gusto ko. Sige ka, hindi kita papansin ng ilang araw. Nang marinig ang sinabi ni Sinaya ay nakaramdam ng kaba si Joaquin. Hindi niya kayang magalit ang asawa niya sa kanya at mas lalong hindi niya maatim na hindi siya papansinin nito ng isang oras. Ilang araw pa kaya? Agad niyang tinignan ng galit na ekspresyon ng mukha ni Sinaya at nagpapanik na nagsabing, "Wife, sorry, huwag ka nang magalit. Please, hindi ko naman." Huminga ng malalim si Joaquin at hindi na tinapos ang sinabi. Saka napakagat sa labi. Hindi niya talaga kayang tumayo kahit na anong pilit niya sa sarili. Para bang nakaglue ang puwet niya sa malambot na foam ng sofa. Ngunit umikot lamang ang mga mata ni Sinay at nagtatampo kay Joaquin. Nagdadrama lamang talaga ang babae. Hindi naman ito galit sa lalaki, subalit kailangan itong gawin niyon para sa kalagayan ng asawa. Upang makalakad na rin ito, nakaisip na naman ng idea sa Sinaya sa kasikretong napangisi. Hinawakan itong umbok ng tiyan at bewang nito, napangiwi na para bang nasasaktan. Ouch! Medyo sumakit na naman ang balakang ko. Hindi ko na kaya pa. Tulungan mo ko, Habi. Aray, masakit! Nang makitang nasasaktang ekspresyon ng asawa, ay agad na sumikip ang dibdib ni Joaquin. Mariing kinagat ni Joaquin ang labi niya at mabilis na sinuportahan ang katawan upang makatayo ulit. Ang ugat sa kanyang ulo't leeg ay talagang nagsisilabasan dahil sa sobrang pagpilit na makatayo. Talagang ginamit ni Joaquin ang lakas niya upang makapunta agad sa asawa matapos ang paghihirap at last nagawa niya ngang makatayo habang nanginginig ang kanyang hita. Ngunit nang hahakbang na sana siya, ay mas nanginigpat na wala ng kontrol ang paa niya kung kaya't pasuray-suray siyang kumilos. Talagang nararamdaman niyang babagsak na siya kung kaya't napapikit na lamang ang lalaki. Nang makita yon ni Sinaya ay wala itong sinayang na oras. Nilapitan niya kaagad ang asawa at inalalayan. Pinatayo ulit siya ni Sinaya at pinakalmang katawan niya. Hanggang sa kumalma siya at huminga ng malalim. Nang makita niyang asawa ay sobrang saya ng ekspresyon nito. Tuwang-tuwang napapalakpak si Sinaya habang napapatalon-talon pa. Doon niya lang na-realize na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin siya sa harapan nito. Sabi ko naman sa'yo, Habi, tingnan mo, nakakatayo ka na ng matagal at nakakahakbang ka pa kanina. Habi, kayang-kaya mo. Doon lamang bumalik si Joaquin sa realidad at naproseso sa utak ang nangyayari. Ibinalik niyang tingin sa kanyang mga hita. Habang hindi makapaniwalang nakakatayo na siya ng tuwid at hindi pa nanginginig ang kanyang mga paa. Nakatayo siya ng walang suporta man lang ni isa, ang madilim na mata ng lalaki na palitan ng saya. Wife, nakakatayo na ako. Nakakatayo na ako ng walang suporta at hindi pa nanginginig ang dalawang hita ko. Nakakatayo na ako ng tuwid. Naiiyak na sabi ni Joaquin habang tinitignan ng mga hita. Shit, nakakatayo na talaga ako ng tuwid. Bulong niya sa sarili habang nanginginig ang mga labi. Hindi pa rin makapaniwala na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin siya sa harap ng asawa. Nang makita ni Sinayang naiiyak si Joaquin na hindi mapigilan ng babae na mapaluha din. Nabilis itong pinunasan ng papatulong luha saka ngumiti. Yes, nakakatayo ka na Joaquin. Alam kong kayang-kaya mo. Mag-practice pa tayo sa susunod hanggang sa tuluyan ka nang makalakad nang hindi nanginginig ang mga paa. Ilang tiyay pa. Habi, makakaya mo na maglakad ng walang kahirap-hirap. Mabilis na hinawakat at hinila ni Joaquin ang asawang nasa harapan at niyakap ito ng mahigpit. Doon lang pinakawala ni Joaquin ang kanyang mga luha at sumubusob sa leeg ng asawa. Salamat, wife. Sobrang salamat sa lahat. Salamat dahil binigyan mo ko ng lakas at pag-asang makalakad ulit. Kung wala ka, baka habang buhay na akong baldado at walang kwentang tao. Salamat Sinaya Lisa Anderson, ang mahal kong asawa. Yan ang nasa isip ni Joaquin, ngunit hindi niya masabi dahil napahagulhol na lamang siya sa leeg ng asawang si Sinaya. Ang grand party ay gaganapin sa malaking function hall ng Anderson's Hotel. Doon ang napag-usapang venue ni Sinaya, Kit Joaquin at Alexander. Mas maganda, mas maaliwalas at mas malaki ang espasyo ng hall ng hotel. Isa pa, kilala na rin ng madlang hotel ng pamilyang Anderson.
kung kaya't hindi na mahirapan pang hanapin ang party ng mga pupunta. Sa labas ng hall ay maraming nakatambay na reporter. Inaabangan ng paparating na malalaking bisita sa grand party na hinold ni Alexander. Ang grand party ay gaganapin sa malaking function hall ng Anderson's Hotel. Doon ang napag-usapang venue ni Zinaya, Kit Joaquin at Alexander. Mas maganda, mas maaliwalas at mas malaki ang espasyo ng hall ng hotel. Isa pa, kilala na rin ang madlang hotel ng pamilyang Anderson. Kung kaya't hindi na mahirapan pang hanapin ang party ng mga pupunta. Sa labas ng hall ay maraming nakatambay na reporter. Inaabangan ng paparating na malalaking bisita sa grand party ng hinold ni Alexander. Sa gitna nila may maliit na pond at napapaligiran yun ng mga iba't ibang kulay ng rosas. Nadidekorasyonan din ng magaganda at eleganteng palamuti ang loob ng hall. Ang mga mesa at sila'y nakahilera at nababalot ng malinis na pulang tela. Sa ibabaw nito ay mga gold na utensils, habang nasa gitna naman ng vase na may sariw at mabangong bulaklak. Nasa gilid ng vase sa ibabaw ay nagsisilbing ilaw sa buong hall. Sa labas ng Anderson's Hotel ay napupunuan ng sasakyan ng nakaparada. Halos nagkaroon na ng traffic sa harap nito. May kotseng pumapasok sa loob at may kotseng paparating pa lang. Halos hindi naubos ang mga tao sa labas. Sobrang namamanghang mga empleyado ng hotel dahil sa sobrang ganda ng mga kotseng nakapalibot sa kanila. Kahit na gabi ay kumikinang-kinang pa rin ang mga kotse ng mga ito. Karamihan sa nagmamayari ng mga kotseng iyon ay mga business tycoons na galing pa ng ibang bansa at dumayo pa sa Pilipinas. Hindi nila pinalampas ang grand party ng pamilyang Monte Carlo. Na-excite din ng mga ito na makilala kung sinong nawawalang pinsan ng legendary business tycoon na si Mr. Alexander Monte Carlo. Meron ding pumuntang mga bigating politiko at mga artista sa loob. Nakangiting mga itong kumakaway sa mga fans ng mga ito, habang eleganteng nakatayo sa labas ng kani-kanilang mga mamahaling kotse. Hindi rin mawawala ang mga bigating mafia kung kaya't nang dumating ang mga ito, ay agad na nag-ibang atmosphere ng paligid na tahimik ang mga tao. Saka nakatutok lamang sa grupong papasok ng hotel. Walang sino man ang nangahas na tumingin sa grupo hanggang sa mawala ito. Sa paningin at isang mahabang pulang carpet ang nasa gitna ng labas at ng hall. Papunta sa loob nito, ang mga waiters ay nakahilera na sa gilid habang suot ng mga ito. Ang magalang nangiti sa mukha. Si Zinaya na kasalukuyang nasa loob ng hall ay mas piniling suotin ng pinakamahal na dress sa mundo ng luxury fashion. Ang The Nightingale of Kuala Lumpur ay isang crimson dress na nagkakahalaga ng $30 million. Gawa ito sa silk chiffon, taffet at mayroong 750 na totoong diamonds. Sa gitna ng red gown ay may 70 karat pear-shaped Belgian diamond at sa bawat brilyante na yon ay talagang nananalaytay at sumisigaw ang kakinangan at kamahalan. Naglagay din ng simpleng makeup si Zinaya at ang kanyang buhok na palaging naka-messy bun ay ngayon ay nakalugay. Samantalang si Alexander ay nakatayo katabi si Zinaya. Nakasuot ang lalaki ng isang black handmade na suit. Ang tela nito ay talagang napakaganda ng quality. Isabay din ang texture nito na talagang malambot kapag hahawakan. Para bang ilang taong pinaghandaan ang suit na suot-suot nito. Ang dalawang magpinsan ay nakatayo lamang sa hall habang tinitingnang mabuting mga nagdadagsa ang mga bisita. Lahat ng mga guest ay napapalingon sa kanila at hinahangaan ng kanilang postura. Doon na nagkaroon ng haka-hakang mga madla na si Zinaya ang nawawalang pinsan ni Alexander. Ang dalawa ay binati ang bisita habang pinapakilala ni Alexander si Zinaya sa mga nakakasalamuha nila. Mamaya ay may lumapit na matanda sa kanila. Nakasuot ng itim na suit habang may daladalang tungkod. Nasa likod nitong isang lalaki na parabang sekretarya nito. Nang makita ni Alexander ang matandang lalaki, mabilis nitong inalalayan ng matanda sa kanilapit kay Zinaya. Don Fausto, long time no see. Sabi ko na nga ba at pupunta ka ngayon, masiglang sabi ni Alexander sa matanda. Oo naman, hindi ko palalampasin ang masayang araw na to. Nang marinig ko na nahanap mo ng pinsan mo, ay labis akong nagalak at nang mabalitaan kong mag-hold ka ng party, ay pinilit ko pang makapunta dito sa Pilipinas. Sabi na nga ba't huwag tayong mawala ng pag-asa, mahahanap din natin ang anak ng matalik na kaibigan ko. Mabuhay kayo! Mas lalong lumawak pang ngiti sa labi ni Alexander. Maraming salamat Don Fausto. So, nasaan palang pinsan mo? Gusto ko siyang makilala. Mabilis na lumapit si Alexander kay Zinaya habang mayabang na pinakilala sa matanda ang pinsan nito. Don Fausto, this is Zinaya, ang nawawalang pinsan ko. Lumipat naman ang tingin ni Alexander kay Zinaya saka nagsalita. Zinaya, si Don Fausto,
ang matalik na kaibigan ng mga magulang mo. Isa sa pinakamagaling na negosyante, kasabayan ng Uncle Simon na ama mo. Siya rin ang namamahala sa jewelry business ng parents mo nung nawala sila. Siya rin ang kasosyo ng mga magulang mo. Ngumiti si Sinaya ng matamis kay Don Fausto at nagbigay galang sa matanda. Don Fausto, it's a pleasure to meet you. Sobrang nagagalak ako na makilalang isang taong malapit sa mga magulang ko. Nang makita ng matanda sa Sinaya kaagad na nalaki ang mga mata nito, hindi ito mawari na parang pamilyarang babae sa kanya. Para bang nakita niya na ito kung saan ngunit hindi niya lang maalala. Miss Monte Carlo, kinagagalak din kitang makilala. Hindi nga ako nagkakamali. Sobrang ganda mo rin kagaya ng nanay mo. Parang wala namang nakuhang features ang kaibigan kong si Simon sa'yo. Malas lang na kaibigan ko. Natutuwang sabi ni Don Fausto sa kanagtawanan ng lahat. Si Don Fausto ay matalik na kaibigan ng mga magulang mo. Isa siya sa taong tumulong sa akin sa paghahandle ng negosyo ng pamilya natin. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka tuluyan na nabankrupt ito. Kung kaya't malaki ang pasasalamat ko sa kanya, sabi ni Alexander habang nakangiting nakatingin kay Don Fausto. Tumawa ng mahinang matanda sa kanapailing. Ginawa ko lamang yon dahil tinuturing ko na kayong pamilya. Maraming salamat pa rin Don Fausto. By the way, kumusta palang kalusugan nyo? Nag-aalalang tanong ni Alexander sa matanda. Ha, nasa mabuting kalagayan ako palagi. Tingnan mo naman, malakas pa ako dahil nakapag-travel pa ako ng ilang oras papunta dito. Tinapik-tapik na matandang malaking tiyan nito sa nagpatuloy. Tingnan mo ang tiyan ko, lumalaki na. Sabay halakak na matanda. Magsasalita na sana si Alexander na may marinig na isang pambabaeng boses. Sorry dad, natagalan ako sa CR. Kuya Alexander, masiglang tawag nito. Tumabi ang dalagang babae kay Don Fausto at pinulupot ang kamay nito sa braso ng matanda. Nakatingin lamang sa Sinaya sa babae habang inobserbahan ang kilos nito. Pinapakaramdaman ng paligid. Palagi ka namang natatagalan sa CR, Candy. Ewan ko ba sa yung bata ka? Anyway, kanina pa kami nag-uusap ng Kuya Alexander mo. Kuya, alam mo bang hinanap kita sa inyo? Kung hindi pa sinabi ni Dad ay hindi ko pa malalaman. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Sabi ng kaibigan ko masarap daw ang Filipino cuisine. Pwede tayong mag-date doon. Masayang sabi ng dalaga at nang mapatingin to kay Zenaya ay kaagad na kumunot ang noon nito. Si Alexander naman na natiling seryoso ay ngumiti na lamang ng may paggalang. Hindi man lang pinansin ang alok nito sa kanya. Dahil mapilit si Candy ay nagsalita pa ito. Sige na Kuya Alexander, samahan mo ko. Hindi man lang napansin ni Candy ang malamig at seryosong ekspresyon ni Alexander. Nanatili pa rin ang pagpapakit nito sa lalaki. Tinignan ni Candy ang lalaki habang nagniningning ang mga mata. Halatang-halatang bet na bet nito ang pinsan ni Zenaya. Ayon sa obserbasyon at narinig ni Zenaya kanina ay ang dalagang ito'y anak ni Don Fausto at obviously meron itong gusto sa pinsan niya. Nang marinig ng matanda ang sinabi ng anak ay napangiti ito sa kanila ng pilit tsaka hinila si Candy papunta sa likod nito. Pagpasensyahan niyo na itong anak ko, may pagka-spoil brat at pasyaway, nahiyang sabi ni Don Fausto sa kanila. Subalit tumiling lamang si Alexander. Okay lang yon Don Fausto, sanay na ako sa ugali ni Candy. Gustuin ko mang pumayag sa alok ay hindi talaga pwede. Marami akong gagawin pagkatapos nito. Magiging busy pa ako sa mga susunod na araw. Nawalang ngiti sa labi ni Candy at napalitan niyo ng pagkapahiya. Ang nagniningning nitong mga mata ay biglang nawalat na palitan ng lungkot, ngunit kagad namang naka-adjust ang dalaga. Kinalmang sarili at ngumiti na lamang. Hindi naman yun napansin ni Alexander. Lumapit ang lalaki kay Sinay at pinulupot ang braso sa bewang ng babae. Nga pala, hindi ko pa na ipapakilala ang katabi ko sa'yo, Candy. This is my long-lost cousin, Zenaya Lisa. Ang selos na kanina nahalata ni Sinay sa dalagay biglang nawala. Nakahinga ng maluwag si Candy at napahawak pa sa dibdib. Alam niyang kanina pa nagtatanong ito kung ano siya ni Alexander at baka pinag-isipan din siya nito na kasintahan nito. Mabilis na nilapitan ni Sinay at kinamayan ng dalaga. Hi, I am Zenaya. Pinsan ako ni Alexander. Pagpapakilala niya sa dalaga. Ngumiti ng matamis si Candy. Ako si Candy. Nice meeting you, Ate Zenaya. Napansin niya tinitigan siya ng matanda. Ang mga mata nito'y puno ng lungkot na para bang nawalan din to ng anak at hindi nito makita ng mahabang panahon. Ang ekspresyon ng matanda ay puno ng paghanga at pagmamahal sa babaeng nasa harapan nito na si Zenaya. Masayang-masaya ako na nahanap ka na ng pinsan mo. At alam ko rin na sobrang proud ng mga magulang mo sa'yo, Zenaya.
Kapag may kailangan ka o katanungan tungkol sa mga magulang mo, huwag kang mahiyang magtanong o lumapit sa akin. Palagi akong available pagdating sa'yo, anak. Matapos na magsalita ay tinapik na matanda si Alexander sa balikat. At ikaw naman, Alexander, huwag mong hayaang mawala ulit ang pinsan mo. Palagi mo siyang aalagaan. Kung hindi, mumultuhin ka talaga ng kaibigan ko si Simon. Napatango-tango si Alexander. Pansin ni Sinaya na ginagalang nga talaga ito ng pinsan niya, kung kaya't dapat tinigalangin niyang matandang ito. Huwag kayong mag-alala, Don Fausto. Poprotektahan kong pinsan kong ito. Hindi ko hayaan na masaktan siya sa hinaharap. Nang marinig ang sinabi ni Alexander ay doon na nakahinga ng malalim ang matanda. Tinapik-tapik ulit ang balikat ni Alexander. Sige, may tiwala ko sa'yo. Alam kong hindi mo pababayaan ang prinsesa ng pamilyang Monte Carlo. Napakaganda ni Sinaya. Nakikita ko ring matalino at talentadong batang ito. Mukhang malaki ang may tutulong nito sa negosyo nyo. Kahit na may konting selos pa rin nararamdaman si Candy, ay lumapit pa rin ito kay Sinaya. Kinuhang kamay niya sa kapinisilyon. Tama si Dad. Napakaganda mo nga, Ate Sinaya. I like you na. Mukhang magkakasundo tayo. Pwede tayong pumunta sa mall at mag-shopping. Mag-bonding tayo as a sister. Gusto ko yun. Ayaw naman ako samahan ni Kuya Alexander. Might as well si Ate Zinaya na lang. Mukhang mag-e-enjoy ako kasama ka, ate. Naistatwa si Sinaya nang sabihin sa kanya ni Candy. Biglang nayanig ang mundo niya nang marinig ang sinabi ng dalaga. Pupunta sa mall, shopping, bonding. Mukhang exciting nga, subalit buntis siya at bawal na siyang magpagod sa ngayon. Gayunpaman, nginitian ni Sinaya si Candy at sumagot. Salamat sa pag-aaya, Miss Candy. Huwag kang mag-alala. Kapag may time ako, ay lilibot kita dito sa Manila. Iwinagayway ni Candy ang dalawang kamay sa kanahiyang tinitigan siya. Oh no, huwag mo na akong tawaging Miss Candy na lang. Ate Sinaya, masyadong formal naman. Mag-sister na nga tayo. Hagikik na sabi ni Candy sa kanya. Tumango na lamang si Sinaya bilang sagot. Ngayon ay sina Sinaya at Candy nang nag-uusap habang si Alexander naman ay inakay ang matanda upang umpo sa malaking table nila. Mas mabuting umupo na kayo, Don Fausto. Alam kong nangangali ng mga hita nyo. Natatawang sabi ng lalaki, kaya malakas at tumawa ang Don. Tama ka. Kilalang kilala mo talaga ako, Alexander.